Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo na po ay magsimula ng ating gawain. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Panginoon sa Psalms 150 verse 1 to 6. Praise the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty heavens. Praise Him for His acts of power. Praise Him for His surpassing greatness. Praise Him with the sounding of the trumpet. Praise Him with the harp and lyre. Praise Him with timbrel and dancing. Praise Him with the strings and pipe. Praise Him with the clash of cymbals. Praise Him with resounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. And let us all pray. Lord, maraming salamat sa buong linggo, Lord, ng pag-iingat at kabutihan niyo po sa amin. Maraming salamat, Lord, sa patuloy na paggabay po sa amin, Lord God, sa pang-araw-araw po namin. Maraming salamat sa pagpo-provide sa mga pangangailangan po namin, Lord. Maraming salamat, Lord, sa pag-iingat niyo po sa amin. And Lord, we pray, Lord God, na sa araw na to, Lord God, walang makakahadlang sa amin, Lord God, sa pagpupuri sa inyo, Lord God. And we pray, Lord God, na Ikaw yung patuloy na maingat namin, Lord God, at Ikaw yung patuloy na mapurihan po namin. We pray, Lord God, na Ikaw yung patuloy, Lord, na yumakap po sa amin, Lord God, sa panahon na ito, Lord. And we pray, Lord, na sa speaker po, Lord, na kayo po ang patuloy na mga nasa kanya, Lord God. We pray, Lord God, na maging daluyan po siya ng pagpapala, Lord God, sa bawat isa sa amin. And Lord, we pray na maging maayos yung araw na ito, Lord. And maraming salamat sa lahat, Lord. Give back all the praise and glory. In Jesus' name, amen. Sama-sama po tayong umawit at magbigay ng papuri sa Panginoon sapagkat sa kahit anong sitwasyon o panahon na pinagdadaanan natin, sa hirap o sa ginhawa man, yung pag-ibig ng Panginoon na hindi tayo binigo kailanpaman. Kaya't ibigin natin lahat ng papurit at salamat para sa Kanya. Separate, even if we run away, your love never fails. I know I still make mistakes, but you have mercies for me every day. Your love never fails. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fails. Deep, but I'm not alone here in this open seas, 'cause your love never fails. The chasm is far too wide. I never thought I'd reach the other side, but your love never fails. You stay. Joy comes in the morning.
Let's sing You Make. 'Cause you make all things work together for my good. You make all things work together for my good. You make all things work together for my good. You make all things work together for my good. 'Cause you make all things work together for my good. 'Cause you make all things work together for my good. You stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. 'Cause your love never fails. You stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fails. Your love never fails. Amen. Sa Diyos po ang kapurihan. In this place of worship, your greatness we proclaim. We stand as one in giving you glory and acclaim. To you our hearts are open. To you our hands we raise. Come take the place of honor in our life. Emmanuel,
to you alone. To you our hearts are open. To you our hands we raise. Come take the place of honoring our lives. For you alone are worthy. Here in Zion you are praised. Our Lord and King, forever you will reign. Sing Emmanuel. Emmanuel, our God is with us. Prince of Peace, mighty
Magandang umaga mga kapatid. Talagang napakabilis ng panahon natin sapagkat ngayon ay buwan ng November. At patuloy po tayo sa pagtalakay patungkol po sa iglesia. So ang atin pong pag-uusapan ay may tema po rin po na the church works at the present time. Alam natin na sa panahon ngayon na ang iglesia ay humaharap sa mga matinding pagsubok sa larangan ng mga gawain, no? At isa sa mga halos hindi na nagagampanan o nagaganap ng bawat mananampalataya ay yung pagpapatotoo sa lahat ng mga tao. So ang ating paksa ngayon, ang pag-usapan po natin ay the church as a witness. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Book of Acts, chapter 1, verse 8. Sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 1 at 8. Sa NIV po, ito ang nasabi. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and all Samaria and to the ends of the earth. Manalangin po tayo. Aming Diyos, marami pong salamat sapagkat patuloy ka pong nangunguna sa aming mga buhay. At sa araw-araw naming pamumuhay ay patuloy po naming nararanasan ang iyong pong paggawa, lalo na po sa aming spiritual na kalagayan sa inyong harapan. Tulungan mo po kami, O Diyos, na maging pagpapala po sa amin at mahayag po yung mga katotohanan na nais mo pong ipakita at maganap po namin bilang iyong iglesia. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, tayo ba ay gumaganap sa gawain ng pagpapatotoo na dapat ay mahayag sa bawat isang tinawag ng Diyos? Ito yung iglesia. Dahil sa ating panahon ngayon, maraming mga kapatid sa pananampalataya ang hindi na tumutugon sa ganitong gawain na dapat sana ay makita sa kanilang mga buhay o sa kanilang mga pangkaraniwang buhay bilang mga tinawag ng Diyos. Kung titingnan po natin na halos iilan na lang at kung minsan nga po ay sinasabi natin na ang pagpapatotoo ay ipinapaubaya na natin sa mga tagapanguna ng ating iglesia. Pero kung sisiyasatin natin ang salita ng Diyos, ang bawat isa na bumubuo sa iglesia ay kinakailangan na magpatotoo sapagkat ito ay ibinigay sa atin. Bakit nga ba hindi tayo nagpapatotoo? Lalo na sa panahon natin ngayon. Siguro, ang isa sa mga kadahilanan ay hindi natin masyadong alam. Ano nga ba ang katotohanan na nakapaloob sa pagiging saksi o sa pagpapatotoo ng iglesia o ng bawat isa sa atin? Doon sa binasa po natin sa talatang 8, ay makikita po natin doon yung sinabi ng Panginoong Hesus sa unang iglesia, sa mga mananampalataya, bago siya umakyat sa langit. At sa mga talatang iyon, ay meron din po tayong pag-uusapan ng tatlo. As a witness, holding the truth, as a witness, laying themselves for the truth, and as a witness, keeping on speaking for the truth. Sabi nga natin, nung bago umakyat ang Panginoong Hesus sa kanyang kaharian, ay winika niya yung mga katagang ito. Nang sabi niya doon sa talatang 8, and you will be my witnesses. Kayo ay aking magiging saksi
So, ang aklat ng mga gawa, alam natin na ito ay isinulat na hindi ng isa sa mga pangunahing apostol ng Panginoon, kundi isa na rin sa mga na nagtiwala, no? Isa na rin sa mga taong sumunod dahil sa pagpapatotoo ng mga unang alagad. Ito ay si Luke, na isang doktor na alam natin na sa lahat ng gawain ni Apostol Pablo ay kasama niya ito. So, sabi nga niya, dun sa kanyang isinulat, dun sa Kapitulo 1 kasi, dun ipinakita niya yung kung bakit ba isinulat yung aklat ng mga gawa. Ito po yung mababasa po natin sa verse 1 hanggang verse 4, no? Ng chapter 1 ng Book of Acts. Ang sabi ni Luke, "In my former books, Theophilus, I wrote about all that Jesus began to do and to teach, until the day he was taken up to heaven, after giving instructions through the Holy Spirit to the apostles he had chosen. After his suffering, he presented himself to them and gave many convincing proofs that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command: do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about." Dito makikita natin yung dahilan kung bakit isinulat yung aklat ng mga gawa. So, yung talata na pinag-uusapan natin, yung verse 8, ito yung key verse ng buong aklat ng mga gawa. At ito rin yung keyword, yung salitang witness ay keyword kung saan dito tumatakbo yung buhay ng iglesia at ng bawat mananampalataya na tinawag ng ating Diyos. Masisiyasat natin dun sa talatang 1 na ang mga mananampalataya ay nagtanong sa Panginoong Hesus kung ang kaharian ba o yung kaharian sa Israel ay kanya nang itatatag. So, mababasa po natin yan sa talatang 6:7. No, at ituloy na rin natin sa talatang 8. And sabi ron, "Then they gathered around him and asked him, 'Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel?' He said to them, 'It is not for you to know the times or dates the Father has set by his own authority, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, and Samaria, and to the ends of the earth,' as a witness, no? Bilang mga saksi. No, ito yung sinabi ng Panginoong Hesus sa mga mananampalataya na binubuo ng unang iglesia. Ano ang makikita natin doon? Na bilang mga saksi, they are holding the truth. Kinakailangan nilang panghawakan ang katotohanan. Yung salitang witness, no, o saksi sa salitang Tagalog, no, siguro natatawa kayo kasi saksi, ano, at nakita nyo yung kamukha ng nagsasabing saksi. Okay. So, sa Greek word, ito ay kinuha sa salitang martus, na ang ibig sabihin, literally, ito ay ginagamit sa judicial court. Di ba? Yung saksi.
So, sa kanila, bago ka maging saksi, kinakailangang meron kang hawak na katotohanan na magiging gamit sa pagharap sa hukuman. Sa atin, sa pangkaraniwang hukuman, no, yung mga saksi, bago sila humarap sa paglilitis, sila muna ay manunumpa. At sasabihin ng court secretary ba yon? Na sasabihin niya, ikaw ba ay nanunumpa na magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang at wala ng iba? So yun yung i-agree ng mga saksi na kung saan ang lahat ng kanilang sasabihin ay pawang katotohanan. Kaya nga, ang isang saksi ay kinakailangang mayroong hawak na katotohanan. Ito rin ang ibig tukuyin ng Panginoong Hesus nang sabihin niya sa mga unang alagad, ang unang iglesia, na sila ay magiging saksi. Kailangan silang mayroong panghawakang katotohanan. Ano yung katotohanang dapat nilang panghawakan? Maliban sa katotohanang natutunan nila sa Panginoong Hesus, nung sila ay tinawag ng Panginoong Hesus, alam natin na 3 taon silang tinuruan ng Panginoong Hesus. Hindi lang, sabi nga rito, kahit sa personal na buhay, no, na halos araw-araw silang magkasama ay laging mayroong itinuturong katotohanan ang Panginoong Hesus sa bawat isa sa kanila. Maliban pa doon, nung ang Panginoong Hesus ay paakyat na, siya aakyat niya sa kanyang kaharian, ay tinagubilinan niya yung mga mananampalataya. Tinuruan niya yung mga mananampalataya na yung turo na yun ang pinakamahalagang katotohanan na dapat nilang panghawakan. Doon sa talatang 3, mababasa po natin hanggang talatang 4, ang sabi ron, after his suffering, he presented himself to them and gave many convincing proofs that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. On one occasion, while he was eating with them. So dito makikita natin na ang nais na ibigay o ipakita ng Panginoong Hesus sa mga mananampalataya kung bakit kinakailangan niyang magpakita ng 40 araw. Sabi ron, he appeared to them over a period of 40 days. No, ang Panginoong Hesus ay nagpakita sa kanila ng 40 araw bago siya umakyat sa langit. At doon sa 40 days na yon ay nagturo siya ng mga katotohanan ng sabi ron, mga katotohanan na magpapatunay na siya ay nabuhay na muli. Ang sabi sa verse 3, he gave many convincing proofs that he was alive. Ano yung mga convincing proofs na yon? Kung babalikan natin yung Book of the Gospel, no? Nung ang Panginoong Hesus ay nabuhay na muli, yung mga convincing proofs na naroon ay yung siya ay unang-una nagpakita sa mga alagad. Hindi lamang doon sa 12 alagad, kundi sa karamihan ng mga alagad noon na talagang sumunod sa Panginoong Hesus. At kay Tomas, ipinakita niya yung convincing proofs. Ano yun? Yung kanyang palad na mayroong butas sapagkat yun yung pagkakapako sa kanya sa krus. Yung kanyang tagiliran na butas na dahil sa sibat ng isang kawal na Romano, pinakita niya yon kay Tomas. At ang sabi nga ni Tomas, nung mahipo niya yon, ang sabi niya, my God, my Lord and my God. Di ba? And then dito, sa Book of Acts,
ipinakita niya yung convincing proofs na siya ay buhay sa pamamagitan nga ng pagpapakita sa mga mananampalataya. And dun sa verse 4, ang sabi ron, while he was eating with them. Kasi merong mga nagsasabi na ang Panginoong Hesus multo. No? Multo lang. O kaya ay, sabi, espiritu. Pero dito, nakakasalo nila ang Panginoong Hesus sa isang kainan. No? Sa isang kainan. Sabi ron, on one occasion, while he was eating with them. Kaya naman, sa pasimula ng unang iglesia, ito yung mga katotohanan na pinangahawakan nila at ginagamit nila sa pagpapatotoo sa mga tao bilang saksi ng Panginoong Hesus. Sa ating panahon ngayon, kung bakit hindi natin nagaganap o hindi natin nagagawa bilang mga mananampalataya, bilang mga saksi ng Panginoong Hesus sa ating buhay, ay dahil hindi natin alam kung ano yung talagang dapat nating gawin. Alam nyo, nakakalungkot nga ngayon, ang buhay ng mga mananampalataya ay umiikot na lang. Saan? Sa fellowship, dadalo kapag araw ng linggo, o kaya ay mananalangin. Nawala na yung pagganap bilang saksi sa ngalan ng Panginoong Hesus. O meron silang alam, pero nagmamaang-maangan. Mga kapatid, lagi nating isaisip na tayo ay pinili, tinawag ng Diyos upang magpatotoo. Kung ibinibilang natin na tayo'y kabahagi ng iglesia ng Diyos, dapat nating ipakita, dapat nating ipahayag sa ating buhay kung ano yung nararapat nating gawin. Dahil ito yung ibinigay na tungkulin sa atin bilang tinawag ng Diyos. Si Apostol Pablo, ito yung naranasan niya sa kanyang buhay nung siya ay tinawag ng Diyos sa tunay na pananampalataya. Doon sa Acts 22:14 to 15, ang sabi ron, then he said, the God of our ancestors has chosen you to know His will and to see the righteous one and to hear words from His mouth. You will be His witness to all people of what you have seen and heard. So dito makikita natin na si Apostol Pablo na tinawag ng Diyos, ibinilang sa iglesia, ay magsasalita, magpatatotoo sa mga tao kung ano yung kanyang nakita at narinig. Kung pag-aaralan po natin yung Acts 22, ito ay pagtatanggol ni Apostol Pablo sa harap ng mga mananampalatayang Hudyo na nananangan pa rin sa kautusan ni Moses. Doon sa Gawa 21, ito yung background niya, yung context niya, 21, 20, 21. Ang sabi dito, nang marinig nila ito, sila'y nagpuri sa Diyos at kanilang sinabi kay Pablo, alam mo kapatid, may ilang libo na ang mga Hudyong nananalig kay Jesus at silang lahat ay masigasig sa pagtupad ng kautusan. May nakapagbalita sa kanila na itinuturo mo raw sa lahat ng Hudyong naninirahan sa mga bansang hentil na tumalikod sa katuruan ni Moses at sinasabi mo rin na huwag na nilang tuliin ang kanilang mga anak ni sundin ang kaugalian ng mga Hudyo. Dito ang kausap niya yung mga matatanda sa iglesia. Kasi ito yung pagpunta ni Pablo sa Jerusalem. Na kung saan doon sa Jerusalem, may mga mananampalataya doon na mga Hudyo na nananangan pa rin sa kautusan.
At meron silang paratang kay Pablo, na si Pablo ay tinuturuan yung mga Hudyo, maging yung mga Hintil, na huwag nang sundin ang kautusan na ibinigay sa kanila ni Moses. Na kung saan ay, alam nyo, si Pablo ay masunurin din. No? Kasi kung babasahin po natin yung mga following verse, no? Ginanap din ni Apostol Pablo yung gustong mangyari ng mga Hudyong ito na sinabi naman ng mga tagapanguna ng iglesia. Wala namang problema ron sa pagsunod. Kaya lang, ang ipinapakita dito ay yung pagiging apostol at pagiging saksi ni Apostol Pablo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya kung pag-uusapan natin doon sa Acts 22, no, kasi yung after doon sa 22, 12 to 16, sinabi niya kung papaano siya tinawag ng Diyos para ipahayag sa mga Hudyong ito kung ano yung dapat gawin ng mga mananampalataya. At sabi doon sa 14 and 15, at sinabi niya sa akin, pinili ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang malaman mo ang kanyang kalooban, makita ang kanyang matuwid na lingkod, at marinig ang kanyang tinig. Pansinin natin yung sinabi doon sa verse 14, pinili ka ng Diyos. Yung cross-reference ito, yung conversion ni Apostol Pablo doon sa chapter 9, na kung saan ang nangungusap dito ay si Ananias. Kasi doon sa 12 to 16 ng chapter 22, yun yung pagpapatotoo ni Apostol Pablo sa harap ng mga Hudyong mananampalataya na nananangan pa rin doon sa kautusan ni Moses. At dito ipinakita niya kung papaano siyang naging apostol at naging saksi sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya ang sabi ron, pinili ka ng Diyos. Ang sabi yun ni Ananias, hindi pa siya nagsasabi nun. Pinili ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang malaman mo ang kanyang kalooban. Kasi si Apostol Pablo, bago siya makakilala sa Panginoong Hesus, siya ay taga-usig. Inuusig niya yung mga mananampalataya, yung iglesia, na mga saksi sa pangalan ng Panginoong Hesus. At dito, nung siya ay tinawag ng Diyos, yung kanyang conversion, nabulag nga siya di ba? Dahil sa liwanag. At nung pumunta siya sa Damasco, mayroong ginamit ang Diyos na isang lalaki, si Ananias nga, at ito yung sinabi ni Ananias na pinasasabi ng Diyos kay Pablo. Pinili ka ng Diyos upang maging saksi. Sabi ron, sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patotohanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. Ano yung kanyang patotohanan? Bilang saksi ng Panginoon, kung ano yung kanyang nakita at narinig. Kaya malinaw kay Apostol Pablo, yung kanyang gawain na sa pamamagitan ng kanyang buhay, ay araw-araw niya itong ipinakita sa kanyang buhay, yung pagpapatotoo patungkol sa Panginoong Hesus, kung ano yung kanyang nakita, kung ano yung kanyang narinig sa Panginoon. So ano yung implication nito, mga kapatid? Tayo, bilang iglesia na tinawag ng Diyos upang maging saksi, pinili ng Diyos, ay nararapat lamang na magpatotoo sa pamamagitan ng mga katotohanang hawak natin. Ang nakakalungkot ngayon, mga kapatid, hindi tayo makapagpatotoo sapagkat wala naman tayong alam na katotohanan.
Ang alam lang natin ay yung naligtas tayo. Pero maliban doon, hindi natin alam. Kaya ito ang isa sa mga siguro'y balakid upang hindi natin maganap sa ating pang-araw-araw na buhay ang pagpapatotoo sa pangalan ng Panginoon. Pero bilang mga tinawag ng Diyos, tayo ay pinili ng Diyos upang magpatotoo sapagkat tayo'y mga saksi sa pangalan ng Panginoon. So, as a witness holding the truth. Pangalawa, as a witness laying themselves for the truth. Laying themselves for the truth. Yung Greek word na martus, sa English ay witness, sabi nga natin, it is used literally in judicial court, but in analogy, yung pagkakatulad nito, ang salitang martus sa Greek word ay ginamit sa salitang martyr. No? Alam naman natin yung salitang martyr. Kapag sinabing martyr, handang magbigay ng buhay nang dahil sa kanyang pinaniniwalaan. Kaya nga, yung mga unang mga mananampalataya, si Esteban, ang sinasabi nating unang martyr. Pero alam nyo, hindi naman si Esteban ang unang naging martyr. Meron pa. No? Dahil meron pang nagbigay ng buhay bago pa si Esteban eh. Di ba? Hindi nga lang namatay. Pero, ang pinag-uusapan doon ay handang magpakamatay, handang magpakamatay no? Handang mamatay sa larangan ng kanyang pinaniniwalaan. At ito rin ang ipinakita ni Apostol Pablo ayon doon sa sulat ni Lucas sa aklat ng mga gawa. No? Bakit nga ba aklat ng mga gawa ang pangalan ng aklat ng gawa? Kasi ito po yung kasaysayan ng unang iglesia na binubuo ng mga taong pinili ng Diyos. At yung kasaysayan na yon ay binubuod ng salitang pagpapatotoo. Si Apostol Pablo, na siyang, sabi nga natin, siya yung mas maraming kasaysayan dito. Ano? Dahil pagdating doon sa chapter 9 hanggang 28, maliban doon sa chapter 10, dahil kay Pedro yun eh. No? Yun na yung kanyang missionary journey. Yung conversion niya, chapter 9, chapter 11, yung kanyang missionary journey, hanggang chapter 28. At dito makikita natin na si Apostol Pablo, yung kanyang prinsipyo, na handang mag-alay ng kanyang buhay para sa Panginoon. Doon sa aklat ng mga gawa, 21 verse 13, ang sabi niya rito, ngunit sumagot siya, ano ang ginagawa ninyo? Sa pag-iiyak ninyong iyan ay dinudurog ninyo ang aking puso. Handa ako, hindi lamang magpagapos, kundi kahit mamatay doon sa Jerusalem, alang-alang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Biro niyo yung kanyang prinsipyo. Ang sabi ron, hindi lang ako handa para magapos. Yung sinabing magapos doon sa ibang salin ay mabilanggo. Kundi, ang sabi niya, handa rin siyang mamatay para sa pangalan ng Panginoong Hesus. Doon sa sa chapter 21, kasi yan yung context ng chapter 22. Ano? Ang sabi riyan sa chapter 21, si Apostol Pablo, ang kanyang plano talaga ay pumunta ng Jerusalem. Pero bago siya pumunta ng Jerusalem, meron siyang mga bayan na tinigilan. At isa na rito yung bayan ng Cesarea, na kung saan tumuloy siya sa bahay ni Felipe. Nakilala niyo si Felipe, di ba? Siya ay
yung kasama sa 7 pinili para maging tagapaglingkod, no? Diakono. Pero hindi lamang siya diakono, kundi siya ay nagpatotoo din dahil at para sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya nga, siya ay ebanghilista. No? Nagpatotoo rin siya patungkol sa Panginoong Hesus. Patungkol sa katotohanan. No? At ang una niyang pinatotohanan, yung yung eunuch, Ethiopian eunuch. No? Pero bago yon, yung kanyang pagpapatotoo dun sa Ethiopian eunuch, galing na siya sa ibang lugar at nangangaral, nagpapahayag, nagpapatotoo sa pangalan ng Panginoon. And then, dito nga, tumuloy si Pablo sa bahay ni Felipe na kung saan ay mayroong mga anak na babae na propetisa. No? And then, si Apostol Pablo, kasama ng kanyang mga kamanggagawa, isa na ron si Lucas, ay tumuloy sa bahay ni Felipe. At nung araw na pumunta doon yung isang propeta na nagngangalang Agabo, no? Si Agabos, na kung saan nung siya ay dumating doon, nagtataka ako bakit pumunta ron si propeta Agabos, si Agabo. Siguro merong pagtitipon doon ng mga propeta kasi propetisa yung anak ni Felipe. No? Nung dumating doon si propeta Agabo, ay kinuha niya yung pinagkis ni Pablo at itinali niya ito sa kanyang sariling kamay at mga paa. At sinabi niya na ganito ang gagawin sa taong nagmamay-ari ng pamigkis na ito pagdating niya sa Jerusalem. So, sinabi niya yung mangyayari kay Pablo pagdating niya sa Jerusalem. Kaya doon sa verse 13 ay ano ang sabi ni Apostol Pablo? Bakit kayo umiiyak? No, kasi nung malaman, no, nung marinig ng mga kapatid sa pananampalataya, yung mangyayari kay Apostol Pablo, pagdating niya sa Jerusalem, kasi may banta ay nag-iyakan na sila. No? Ang sarap naman ng damdamin, no? Mayroong mga kapatid na concern sa'yo, umiiyak sa'yo, dahil ayaw kanilang mapahamak. No? Pero iba yung prinsipyo dito ni Apostol Pablo. Ano ang sabi niya? Bakit kayo umiiyak? Pinahihina niyo lang ang aking loob. Ang sabi niya, handa ako. Hindi lamang mabilanggo, kundi kahit mamatay sa Jerusalem. Alang-alang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Napakagandang prinsipyo sa buhay ng isang taong tinawag ng Diyos, pinili ng Diyos, upang maging saksi sa lahat ng tao. Mayroon pa bang mga mananampalataya sa panahon natin ngayon ang may ganitong prinsipyo na handang magbigay ng buhay sa ngalan ng Panginoong Hesus? Ngayon, ang mga mananampalataya in general, hindi lang doon sa mga manggagawa. Kasi dito, yung sinabihan ng Panginoong Hesus ay hindi lang mga manggagawa, hindi lang mga tagapanguna, kundi lahat ng binubuo ng kanyang katawan, ng iglesia. Yung mga tinawag ng Diyos, yung pinili ng Diyos. So kung tayo ay kabilang sa pinili ng Diyos, ay isa tayo doon sa dapat na gumanap sa tungkulin ng iglesia na magpatotoo sa lahat ng tao bilang saksi sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang nakalulungkot po ngayon,
iilan na lang mga mananampalataya ang nakakakitaan ng ganitong uri ng pamumuhay, yung nagpapatotoo sila. Alam nyo, ang mga mananampalataya ngayon ay kontento na sa kanilang buhay. Yung sila ay umaattend pag-araw ng linggo, mananalangin, o aatin ng fellowship. Pero, ang sinabi ng Panginoong Yesus, sa lahat ng kanyang tinawag at kabilang tayo roon, tayo ay mga saksi. Saksi na mayroong hawak tangan ng katotohanan patungkol sa kanyang buhay, patungkol sa kanyang, kung ano yung kanyang kalooban, na kung saan yung ating buhay ay nakalaan, handang maglaan ng oras, maging ito man ay maging bingit ng ating kamatayan. Na ang sabi nga ni Apostol Pablo, handa siyang magbigay ng kanyang buhay kahit siya'y mamatay. Nakahanda siya. Dahil siya ay tinawag ng Diyos, pinili ng Diyos, upang maging saksi sa katotohanang dapat marinig ng lahat ng tao. Ito ba ang nakikita sa ating mga buhay, mga kapatid? Kung hindi ito ang nakikita sa ating buhay, simulan natin ngayon. Sapagkat darating ang panahon na ang pagpapahayag natin, pagpapatotoo natin bilang saksi sa ngalan ng Panginoong Hesus ay siya ring magiging dahilan ng itatanong sa atin ng ating Diyos kung tayo ba ay gumanap sa tungkulin na dapat gampanan ng Iglesia ng Diyos. Kaya nga, ito ang hamon ko sa inyo mga kapatid. Saan man tayo naroroon, nasa eskwelahan ka man, nasa trabaho ka man, o kahit nasaan ka man, isa lang dapat nating gawin. Magpatotoo tayo bilang mga saksi sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ito yung dapat nating gawin. Kaya nga, as a witness, we must keep on speaking for the truth. No? As a witness, keeping on speaking for the truth. Ang sabi po dun sa Acts 18, verse 9 to 10, New International Version. Ang sabi ron, one night the Lord spoke to Paul in vision, do not be afraid. Keep on speaking. Do not be silent. For I am with you, and no one is going to attack and harm you, because I have many people in the city. Itong mga talatang ito ay karanasan ni Apostol Pablo nung siya ay nasa Korinto, na siya ay nangaral. Pero merong mga tao roon na mga Hudyo na nagbabalak din na siya ay patayin dahil sa kanyang pangangaral. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, ang sabi ng Diyos, do not be afraid. Huwag kang matakot. Alam nyo, normal lang na matakot ang isang tao. Normal lang. Tulad ni Apostol Pablo, natatakot din siya. Pero, yung takot na yun ay nawawala dahil doon sa salita ng Diyos. Sa salita ng Panginoong Hesus. Do not be afraid. Di ba? Na, alam nyo, mayroong nga kanta niyan no? Kahit dumaan kayo sa apoy, hindi kayo masusunod. Kahit kayo ay lumangoy sa tubig, hindi kayo malulunod. Doon yun sa Isaiah 43. No? Kung di ako magkamali, Isaiah 42 to 43 na binanggit doon. And then binanggit din doon sa Isaiah 43 verse 10, ang sabi rin, you are chosen. Diba? Ikaw ay pinili to be my witnesses. Ang sinabihan doon yung Israel, no? Na sila ay magiging saksi
magpapahayag ng katotohanan na mayroong isang Diyos na dapat nilang paniwalaan. So, ang sabi ng Panginoong Hesus, do not be afraid. Keep on speaking. Magpatuloy kayo sa pagsasalita. Do not be silent. Huwag kayong manahimik. For I am with you. Ito yung mga pangako ng Panginoong Hesus. Kay Apostol Pablo at maging sa mga mananampalataya na wala tayong dapat katakutan sapagkat ang Diyos ay nasa sa atin. Ito ang dahilan kung bakit si Apostol Pablo, yung mga mananampalataya, yung unang iglesia, ay walang takot na nagpapatotoo bilang mga saksi sa ngalan ng Panginoong Hesus. Na kahit ilang ulit silang mabilanggo, kahit ilang ulit silang mahataw dahil sa parusa ng kanilang pagpapatotoo, ay hindi nila ito inalintana. Hindi nila ito inisip. Hindi ito ang naging hadlang upang sila ay huminto sa pagpapatotoo bilang mga saksi ng Panginoong Hesus. Kundi doon sa salita ng Panginoong Hesus, doon sila nanangan. Sapagkat sinabi ng Panginoong Hesus yung kanyang pangako na huwag silang matakot dahil siya ay sa kanila. For I am with you. Ito rin yung sinabi doon sa Acts 1:8. I am with you. Ako ay sa inyo. Sabi doon, sa lahat ng panahon. Kaya nga, mga kapatid, hindi dapat nating katakutan ang mga nangyayari sa ating panahon ngayon na kung saan ay magpapahinto sa pagpapatotoo natin bilang mga mananampalataya. Lagi nating isipin, mga kapatid, na tayo ay tinawag ng Diyos, na tayo ay pinili ng Diyos upang magpatotoo sa lahat ng mga tao sa pangalan ng Panginoong Hesus. Bilang mga saksi sa pangalan ng Panginoong Hesus, nararapat lamang na panghawakan natin yung katotohanan patungkol sa ating sinasampalataya ng Diyos, sa ating Panginoong Hesus, na hindi lamang siya nagturo sa atin ng mga katotohanan, kundi nagbigay siya ng mga dapat nating panghawakan na tunay na katotohanan. At ito ang gagamitin natin sa pagpapatotoo natin bilang mga saksi sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. At bilang mga saksi, handa tayong magbigay, magkaloob ng ating mga buhay. Ito man ay maging sanhi ng pagkawala ng ating buhay. Yung handa tayong ibigay yung ating buhay para sa Panginoon na ating pinagkakatiwalaan ng ating buhay. At kung meron man tayong ganitong kalagayan na isang malaking hadlang ang mga pangyayari sa ating paligid na kinakaharap ngayon upang magpatotoo, magpatuloy lang tayo, mga kapatid. Sapagkat bilang mga pinili ng Diyos, bilang tinawag ng Diyos, ito yung mga dapat nating gawin sa ating buhay. Magpatotoo tayo bilang mga saksi sa pangalan ng Panginoong Hesus. Manalangin tayo. Aming Diyos, marami pong salamat sa katotohanan na ibinigay mo po sa amin. Maraming salamat sapagkat pinili mo po kami, tinawag mo po kami upang kami ay magpahayag ng mga katotohanan na mula sa iyo.
Tulungan mo po kami, O Diyos, na ibigay po namin ang aming buhay para sa iyo, sa iyong pangalan. At tulungan mo po kami na hindi huminto sa aming pagpapatotoo sa lahat ng mga tao, bagkus sa lahat ng pagkakataon, makita mo po sa aming buhay ang pagpapahayag, ang pagpapatotoo sa mga katotohanan na nais mong dalhin sa lahat ng mga tao. Marami pong salamat. Ibinabalik po namin sa inyo ang lahat ng kapurihan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng tanang sa kalangitan. Amen. Manalangin tayo, mga kapatid. Aming Diyos, marami pong salamat sapagkat ipinahayag mo po sa amin bilang iyong iglesia na pinili, tinawag, at ibinilang sa iyong katawan. Marami pong salamat sapagkat muli ay ipinakita mo po sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita kung ano yung nararapat po namin gawin bilang mga saksi sa iyong pangalan. Tulungan mo po kami na maganap po ito sa aming pang-araw-araw na buhay. At ngayon, naway sumayin yung lahat ang pagpapala at biyaya ng ating Diyos Ama, ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus, ang pag-iingat ng Banal na Espiritu mula ngayon magpakailanpaman. Siya nawa. Amen. Amen. Magandang umaga, mga kapatid.